So, ayan po, yung payment result, your transactions being success, detailed as follow. Okay? So, ayan po. So, successful po yung pagbabayad natin through GCash. Okay? Ganun po yung proseso ng pagbabayad sa GCash. Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Ate Apple ng Team Chesa Apple. Masaya po ako at muli bumisita po kayo sa aming YouTube channel. Ang ituturo ko po sa inyo for today's video ay kung paano po magbayad ng inyong voluntary contribution sa PhilHealth through GCash. Kung matatandaan po ninyo at kung napanood po ninyo, meron po akong ginawang video tungkol din po naman po sa pagbabayad ko ng voluntary contribution ko sa PhilHealth, pero sa bangko po ako nagbayad. So, sinubukan ko pong nag-research po ako kung pwede pong magbayad sa PhilHealth. Kaso sinesearch ko sa GCash, wala akong nakikitang apps niya sa PhilHealth. So, nung nakapag-research na ako, pwede naman po pala na magbayad sa GCash. Yun nga lang po, may prosesong dapat gawin. So, ayun. So, itong tuturo ko po sa inyo para po kayo din po magawa ninyo na makapagbayad kayo sa GCash. At magawa po ninyo yung mga dapat pong gawin bago kayo magbayad ng inyong voluntary contribution through GCash. Okay. So, ako, nung sinubukan ko, nagkaroon po siya ng error. Ito po yung error na sinasabi ko sa inyo. So, ayan, nung sinubukan ko po siyang dalhin dito sa payment management at generate SPA, so ito po yung lumabas. SPA generation cannot proceed. Please update members' monthly income. So, ayan. So, kinailangan kong pumunta ng PhilHealth branch para po ma-update ang aking monthly income. So, nung nagpunta po ako sa PhilHealth, binigyan po nila ako ng PMRF. Ito po yung PMRF. So, tuturo ko lang din po sa inyo kung anong ginawa ko doon sa PhilHealth branch para kung sakali, magawa din po ninyo para po kung kayo naman po ang mag-update. Okay? So, nung binigyan po nila ako ng PMRF, so nilagay ko po yung personal information ko katulad po ng PhilHealth number, yung pangalan ko. So ayan yung information tungkol po sa inyo lahat po ng dapat fill-upan dito, ilagay po ninyo. At doon sa lower part po na to, dito po sa proof of income, ayan, pinalagay po sa akin dito ng PhilHealth aid na officer, ay ilagay daw po dyan ay 10,000 below. Yun po yung ilalagay daw po dyan. So ayan, kapag sa hindi pa po kasi nakakaalam, hindi pa po nakakaalam, kapag kayo po ay voluntary contribution, iso-shoulder nyo na po lahat yung 300 na yon. Kayo na po lahat ang maghuhulog nun. Hindi po katulad na kapag kayo po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, ang employer po nun ng kalahati ang magbabayad at ang kalahati naman po ay kayo. So, since kayo po ay voluntary contribution at kayo na po lahat maghuhulog nun. Okay. So, ganun po yung ginawa kong pag-update. So, dito naman po sa susunod na fill-up form, ilalagay nyo lang po naman dyan ay pirma at yung date ng pagpunta nyo. So, yun lang po. Okay, tuturo ko naman po sa inyo kung paano mag-generate ng SPA sa PhilHealth para po makapagbayad kayo through GCash. Okay? Simulan na po natin. So, ang una natin gagawin ay, siyempre, search po natin ng PhilHealth. Punta tayo sa PhilHealth portal. Ayan. So, pagdating natin dito sa PhilHealth, click lang po natin itong PhilHealth. So, ayan. Punta tayo dito sa online services. Then, dito po tayo sa login. Since, meron po akong ginawang tutorial tungkol din naman po sa pag-create po ng user password sa PhilHealth portal. Okay? So, ayan. So, since tayo ay may password at user na po tayo, so, ilalagin na lang po tayo. So, itong number na to, copy lang po natin dito. Okay, tapos login. Okay, so ayan, nakapasok na po tayo. So, ayan. So, dito tayo sa payment management at generate SPA. Okay.
So, kung matatandaan nyo, katulad sinabi ko kanina, nung nauna nating pinag-usapan kanina, so dati nagkaroon siya ng error. So, since nakapagpa-update na po tayo, so wala na siyang error at pwede na po tayong mag-generate SPA at makapagbayad po tayo sa GCash. Okay? Through GCash. Okay? So, ito po, tinatanong po dito, premium payment option, select numbers of months. So, ito po, depende po sa inyo yan at depende po sa budget nyo kung ilang buwan po yung babayaran nyo. So, ayun. So, ako po kasi, kasi nga ako po ay voluntary contribution, ang ginagawa ko po, miski po sa SSS, ako din po, dito po sa PhilHealth, ginagawa ko po monthly na lang. Nangyari lang po kasi, nung nakaraan po dun sa isang video ko, matatandaan po ninyo at kung napanood po ninyo, ang binayaran ko po dun ay 4 na buwan. Kasi nga po, ako po ay na-late sa pagbabayad. So, para po ma-covered na, binayaran ko na po yung January, February, March, hanggang April po, binayaran ko. Since ngayon po ay updated. So, ngayon po, ako ay updated na sa pagbabayad. So, para pasok po sa budget ko, at napagdesisyonan ko po, ang bayaran ko ay kada buwan na po ako magbabayad para hindi po masyadong mabigat. Okay? So, isang buwan lang po yung pipiliin natin. So, kayo sabi ko nga po, depende po yun sa budget nyo. So, ako po, mas refer po sa akin yung monthly na lang po ako magbabayad. Since, eto, natutunan ko na pwede naman po palang magbayad sa GCash at hindi ko na kailangan pang umalis. Kasi medyo hassle po kasi sa akin, lalo't ako po ay isang nanay at nagtatrabaho din po sa bahay at nagmamanage din po ng shop. So, mahirap po sa akin yung lalabas ako para lang po magbayad. So, malaking convenience po sa akin na magbabayad na lang po ako through GCash. Okay? So, ayun po. So, makita po dito na yung last payment ko po na recorded ay April 2022. Yun nga po yung nabanggit ko kaganina na ako po ay nakapagbayad ng simula January hanggang April. So, ito po. So, yung applicable month na pwede ko pong bayaran dahil nga po ako ay pinili ko ay isang buwan. So, ito na po tayo. Nasa May na po tayo. So, isang buwan lang po yung kaya kong bayaran. Okay? So, ayan po. So, total premium po ng babayaran natin ay 300. Okay. So, ayan. Double check na. So, ang due nga po pala nito, kapag ito po ay na-generate nyo na, ay 06/30/2022. So, ito po ay mag-due siya ng June 30, 2022. So, before June 30 po, dapat mabayaran ko na. Okay? So, ayan. So, kung na-double check mo na at okay na, mag-generate a statement of premium account na po tayo or SPA. Yun po yung meaning ng SPA. Okay? Click na po natin to. You are about to generate SPA for this application period. Applicable period. Click yes to proceed and otherwise click no. So, ayun po, tinatanong lang po niya kayo kung yes daw po or no. So, ako po ay yes. Okay, so, ayan. So, ayan, lumabas na po yung SPA number na yan. So, ito po. Ito po, delete, view, print SPA or pay. So, tayo po ay magbabayad na. Okay? So, pwede nyo po yung i-print, pwede nyo rin pong pay. So, kung gusto, sige, tingnan po natin itong view para makita rin po natin. Ayan. So, ito po yung SPA na yan. Yan. Yan po yung itsura ng SPA generation. Okay. Ayan. So, back na lang po natin. Gusto nyo pong i-print, pwede naman po. Ito po yung print, ito po yung download. So, nasa sa inyo naman po yan kung gusto nyo. So, back po tayo. Okay. So, ito. Dito na po tayo sa pay. Click na po natin yung pay. Choose accredited collecting agent for SPA. Ayan. MyEgg. MyEgg. Ano ba to? MyEgg Philippines. Ito. Click na lang po natin yan. Are you sure to want pay through MyEgg? If you click yes, you will be redirected to the payment page and it will be logged out for your current member portal session. Okay, yes. Ayan. So, ayan na po tayo. So, ayan. SPA number, ayan yung information nyo po. Ayan na po. Okay, applicable period start. So, May 1, 2020. Tapos, 2022, applicable period. O, yun nga po yung pagbabayad nyo sa SPA. Ayan. Amount kung magkano babayaran. Due, ayan. Katulad din po kaganina nung pinakita ko kanina. So, next na po tayo.
Okay, ito na. So, ayan. So, ito na po yung pagpipilian natin kung saan po tayo magbabayad. Kung PayMaya or GCash. Okay, so since tayo po ay may GCash, sa GCash na lang po tayo magbabayad. So, click po natin ang GCash. Okay, then, ito rin po yung kaganinang lumabas. Tapos, proceed po tayo. Okay? Siyempre, okay lang tayo. So, hintay lang po natin. Naglo-loading lang po siya. Okay. So, ito na po tayo. So, kung mapapansin nyo po dito, yung 300 natin ay naging 315. Bakit? Siyempre, may process fee po yun. Lahat naman po tayo ay kapag dadaan sa GCash, lahat po yun ay may process fee. Okay? Na 15 pesos. Okay? So, yung 300 kanina na dapat babayaran mo, naging 315 na siya. Okay. So, ayan na. Dito na po natin nilalagay yung ating GCash number. Okay, pag nalagay na po natin yan, next na po tayo. Okay? So, yung code po na yan ay magsisend sa cellphone po ninyo. So, ayan. So, yung code po na yan, kapag i-check nyo po yung cellphone nyo para po mag-grant po yung pagbabayad nyo through GCash. Okay? So, check ko lang po yung cellphone ko kung lumabas na siya. At ito, dumating na rin po. Okay. So, nung nalagay ko na siya, okay, next na po tayo. Okay. So, yung MPIN nyo po, ilagay nyo din po. Okay, next. Okay, ayan na po. So, ayan, proceed na po tayo. Pay 315. Yan, hintayin lang po natin mag-load yan. Hintay lang po natin mag-loading. Okay, ayan na po tayo. Okay, so ayan po, yung payment result, your transactions being success, detailed as follow. Okay? So, ayan po. So, successful po yung pagbabayad natin through GCash. Okay? Ganun po yung proseso ng pagbabayad sa GCash. Medyo mahaba lang po yung proseso, pero sa akin, mas okay na yung ganun kesa sa aalis ka pa ng bahay at magbabayad ka sa bangko, di ba? So, less hassle siya para sa akin. Sa aking opinion lang po ha. So, yun lang. Pagtutuunan mo lang talaga siya ng pansin para pa makapagbayad ka. Kesa naman sa lalabas ka pa, di ba, sa bangko. So, okay na sa akin kung sa GCash ako magbabayad. Okay? So, kung gusto nyo, pwede rin nyo naman pong i-print yan para meron kayong prueba sakali at itago nyo po yan. Okay? So, ayan. Control P lang naman po yun. Or kaya kung sa cellphone nyo po gagawin, pwede naman pong screenshot. So, ayan, after 3 days, check natin kung nag-reflect na yung bayad natin kay PhilHealth, yung voluntary contribution natin. So, since holiday kasi ng isang araw, so umabot siya ng 3 days. Pero usually 2 days lang naman talaga. Nagre-reflect na kagad yung bayad mo. So, ayan, so pasok tayo sa portal ng PhilHealth, then doon tayo ulit sa online services. Tapos, syempre, login tayo. Okay? Lagay dito natin yung ating PhilHealth number. Tapos yung password natin. Tapos kopya nyo lang yung pinaka-number na nandito sa ibabaw. Tapos login. Okay, nakapasok na tayo. So, i-check na natin yung ating binayaran. Tayo sa premium contribution. Okay, so check na natin. So, ayun na. So, ayun, nag-reflect na yung bayad natin. So, May 2022, ayan, nag-reflect na siya ng 300. Okay, yun lang. Dun mo lang naman. After 2 days, check nyo na. So, ayun nga po. Yun po yung proseso ng pagbabayad ng inyong voluntary contribution sa PhilHealth through GCash. So, sana po ay may natutunan po kayo sa ating tutorial ngayong video na to. At maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli!